Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Julianica Bismanosgal at ang ating tatalakayin po ngayon ay patungkol sa ebolusyon ng alpabeto at ortografiyang Pilipino. Ang wika ay may susunod na sistema mula sa tunog hanggang sa pagkakaroon ng kahulugan. Ang ating wika ay nasasaklawan ng pamilyang Austronesian, Malayo-Polynesian. Ito ay kinabibilangan sa Timog Silangang Asya, gaya ng Indonesia o Malaysia. Bago pa man dumating ang mga Kastila dito sa Pilipinas, ang ating bansa ay may sariling sistema ng pagbaybay. Ito ay tinatawag na alibata. Ang alibata ito ay ang matandang alpabeto ng mga katutubo o silabik. At ito ay may binubuo ng 17 letra, 3 patinig at 14 na katinig. At nakapaloob dito ang alibata silabaryo. Ang alibata silabaryo, ito ay unang sistema ng pagsulat ng mga Pilipino. Una, sinusulatan. Dahon, bato, puno, kahoy, at iba pa. Pangalawa naman ay ang panulat. Alinmang magtulis na bagay na nilalagyan ng lagta ng halaman. Ang halimbawa ng panulat noong unang panahon ay tinatawag na pamalo. Ito ay isang uri ng panulat na ginagawa mula sa kawayan o iba pang matigas na halaman. Gamit ang pamalo, maaaring magsulat ng mga dahon o iba pang mga materyales. Ang paggamit ng lagta ng halaman bilang tinta ay isang praktikal na paraan ng pagsusulat noong unang panahon, na wala pang modernong panulat o tinta. Ito ay napapakita ng kausayan at katalinuhan ng mga ninuno sa paggamit ng likas na sangkap sa kanilang pang-araw-araw. At ang pangatlo naman ay ang sistema ng pagsulat, mula itaas pa ibaba at mula kaliwa pa kanan. Ang pagsakop ng mga Kastila sa ating bansa ay naghahatid ng sapilitang pagbabago ng ating kultura. Kabilang na dito ang pag-iiba ng sistema ng pagsulat at pagbabasa. Kanilang binahagi ang sariling bersyon ng alibata at ito ay tinatawag na abecedaryo. Ang abecedaryo ito ay ang alpabeto ng Romano na itinuro ng mga Kastila. Ito ay A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, M, N, NE, O, P, Q, R, RR, S, T, U, V, W, X, Y, at Z. Dumako naman tayo sa panahon ng mga Amerikano. Nang dumating ang mga Amerikano dito sa Pilipinas, ipinaganap nila ang pampublikong sistema ng edukasyon. Kasabay na dito ang pagpapakilala sa wikang Ingles. Ito ay pangunahing ginagamit ng wikang pagtuturo sa mga guro ng bansa. At ito ay tinatawag na Tomacites. Dumako naman tayo sa panahon ni Manuel L. Quezon. Nang surian ng wikang pambansa na nagsibula ng mga manungkulan si Manuel L. Quezon bilang Pangulo ng Commonwealth, binigyang pansin na ito ng nasyonalismo. Ayon sa ika-4 na artikulo, Section 3, Constitution 1935, ang naging bagong wika na ay ibabase sa katutubo na meron tayo sa ating bansa. Noong binuo ng Commonwealth Constitution, ang wikang Tagalog ang naging pambansang wika sa Pilipinas dahil sa pagiging lingua franca nito. Yun na nga ang ebolusyon ng wikang Filipino mula sa pananakop ng Espanyol hanggang sa kasalukuyang panahon. Maraming salamat. Magandang hapon, at ngayon ay aking tatalakayin ang 2001 revision ng alpabetong Filipino. Sa ika-4 na pagkakataon ay muling nirebisa ng ngayoy Komisyon sa Wikang Filipino o KWF, dating LWP o Lupon, tagapamahala ng Wikang Filipino. Ang alpabetong Filipino pati na ang tuntunin sa pagbaybay. Ang F, J, V at Z
ay gagamitin sa pagbaybay ng mga karaniwang salitang hiram. Samantalang ang C, Nye, Q, at X na itinuturing na redundant ay hindi ipinapagamit sa pagbaybay ng mga salitang karaniwan. Ang C ay maaaring tumbasan ng S o K. Taong 2001 ay naidagdag na ang mga alpabetong F, J, V at Z na kung saan ay karaniwan na itong ginagamit sa wikang Filipino. Samantalang ang C, Nye, Q at X ay itinuturing pang hindi kilala sa wikang Filipino, hindi pa ito ginagamit dahil hindi marami ang karaniwang ginagamitan nito. Sa wikang Filipino, imbis na C ang ginagamit natin, ay pinapalitan ito ng letrang K. Halimbawa na lamang ang salitang kotse. Di ba? Hindi C ang ginagamit kundi K, letrang K. Kasi sa wikang Filipino ay iisa lamang ang pagkakabigkas ng letrang C at saka K, K at saka K. Ngayon ay dadako naman tayo sa abakada. Ito ang bagong alpabeto na binalangkas ni Lope K. Santos noong 1940 kasabay ng pagkatatag ng wikang pambansa ng Pilipinas. Binubuo ng 20 titik, 15 katinig at 5 patinig. Sino ba ang makapagsasabi dito kung ano ang mga letrang napabilang dito sa abakada? Maaari niyo ring isulat sa inyong mga papel kung gusto niyo. Magaling! Ang abakada ay pinabibilangan ng A, Ba, Ka, Da, I, Ga, Ha, I, La, Ma, Na, Nga, O, Pa, Ra, Sa, Ta, U, Wa, Ya, na kung saan kapareho sa wikang Ingles ay nariyan ang mga patinig na A, E, I, O at saka U. Ngunit sa abakada na kung saan ay hindi pa napabilang ang letrang C, F, J, N, L, Q, R, V, X at Z. Taong 1971, nagkaroon ng suliranin sa pagbabaybay ng mga hiram na salita, kagaya ng Ingles, kung kaya dinagdagan ng 11 titik ang abakada. Ang alpabeto at patnubay sa spelling ng wikang Filipino. Inilabas noong Agosto 6, 1987 ng Linangan ng mga Wika sa Pilipinas ang kautosang pangkagawaran bilang 81 na may pamagat na ang alpabeto at patnubay sa spelling ng wikang Filipino. Mayroong 28 titik at binibigkas ng pa-Ingles maliban sa Nye. Binubuo ng 20 letra mula sa abakada at dinagdagan ng 8 letra kabilang ang C, F, J, Nye, O, V, X at Z. Ang 8 letrang na idagdag ay gagamitin lamang sa pagbaybay ng mga salitang pantangingalan, salitang teknikal o agham, mga salitang inconsistent, ang pagbaybay at mga simbolong pang-agham. At hanggang sa ngayon, ito na ang ating mga ginagamit na letra.